Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakainit na tanong ng maraming Bible students. Si Muhammad bin Salman ba o MBS ay posibleng kandidato para sa Antichrist? O baka siya yung ikalawang halimaw sa aklat ng pahayag? At sa mundo naman ng Islam, posible kaya na siya ang Damadi, ang inaabangan nilang end-time leader? Okay, disclaimer lang po, hindi tayo nag-aakusa, pero gagawa tayo ng prophetic analysis batay sa pattern, geopolitical trends at teksto ng Biblia at Islam. Kung bukas lang po sana ang inyong unawa at hindi saradong pag-iisip, tatapusin mo ang video na ito. Ngayon, sino ba si Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia? Well, siya ay pinakamakapangyarihang tao sa buong Middle East na siyang arkitekto ng Vision 2030, pinuro sa lingkod ng NEOM, ang futuristic megacity. Kontrolado ang malaking bahagi ng global oil economy, nasa sentro ng Middle East diplomacy at peace agreements. At dahil dito, both Christians and Muslims ay napapatingin sa kanya pagdating sa prophecy. Ang tanong, bakit ba siya madalas maisama sa end-time discussion? Una, ang biglaan at mabilis na pag-angat, which is Daniel chapter 7 pattern. Daniel chapter 7, ang little horn na isang leader na biglang aangat sa kapangyarihan mula sa ordinaryong prince, naging de facto ruler siya, halos overnight lang. Fit do sa pattern na bigla ang pag-angat ng leader. Pangalawa, global economy power, na connected sa Revelation chapter 13. Ayon sa Revelation, ang beast system ay magkakaroon ng economic influence sa buong daigdig. Si MBS ay may control sa 15% ng global oil, leader ng OPEC or OPEC+, naglulunsad ng digital economy system, gumagawa ng mga reformang may global effect. Pero hindi ito patunay na siya ang Antichrist, pero tumutugma sa economic structure ng end-time prophecy. Pangatlo, yung kanyang NEOM megacity. Sabi nila, ito daw ay potential prototype ng beast system. Ang NEOM ay AI-driven, cashless, surveillance-based, at biometrics and DNA integration, hyper-connected megacity. Marami mga Bible scholars na nakakita ang prototype ito ng centralized commercial empire na sa iba ay tinuturing na posibleng commercial Babylon na sinasabi sa Revelation chapter 18. Pangapat, meron siyang peacemaker angle na sinasabi naman sa Daniel 9:27. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, ang end-time leader ay nagpapatibay ng isang malakas na kasunduan sa maraming tao. Si MBS involved sa Abraham Accords expansion, posibleng key sa Israel-Saudi normalization, may diplomatic reach sa buong Middle East. Again, pattern lang po ito, hindi po ito deklarasyon. Panglima, yung kanyang interfaith influence. Posible yung second beast angle naman ito. May ilan naman nagsasabi na baka siya yung second beast o yung false prophet. Dahil si MBS ay nagre-reform ng religious landscape ng Islam, nagpo-promote ng moderate Islam, may dialogues kasama ang Vatican at mga Jewish leaders. Tapos aktibo siya sa interfaith cooperation. Fit sa pattern of figure who shapes global religious direction. Kaya nga ang tanong, siya ba ang Antichrist? Well, hindi tayo pwedeng magsabi na siya ang Antichrist, siya ang second beast. Dahil delikado ang false accusation. Incomplete pa yung prophetic puzzle eh. At mismong Biblia nagsasabi na mag-ingat tayo sa mga bagay na hindi pa hayag. Pero pwedeng nating sabihin siya ay fit sa multiple prophetic patterns. Tapos ang kanyang pag-angat ay napakabilis. At alam naman natin, the Middle East is the center of end-time prophecy. Kaya hindi pa siya Antikristo, napakalabo. Kaya malabo pa sa ex mo ang pagiging Antichrist ni MBS. Sa mundo naman ng Islam ang pag-usapan natin. Siya ba ang Mahdi sa paningin ng Islam? Ito ang mas kontrobersyal. May ilang mga Islamic and Bible scholar na official na nagsasabing siya ang Mahdi, pero bakit may usapan online? Una, dahil sa kanyang sudden rise to power.
Hindi pa siya 30 years old nang tumaas bilang isang pinakamakapangyarihang leader. Fit sa leader na who rises suddenly. Pangalawa, dahil sa massive reform agenda. Yun ngang Vision 2030 at NEOM yung Mega City nakikita ng ilan bilang preparation for a new era. Kaya binabansagan siyang a reformer in the right time. Pangatlo, dahil sa kanyang role as unifier. Ang Mahdi raw ay magiging unifier leader ng Middle East. Pero sa panahon natin ngayon, sino ba ngayon ang pinaka-visible sa diplomacy? Of course, si MBS. Kaya nga lang, may malaking problema. Ang Mahdi raw ay reluctant leader, meaning ang Mahdi ay hindi ambitious. Wala sa puso niya ang pamumuno. Samantalang si MBS ay ambitious, decisive at aggressive. Pangalawa, ang Mahdi daw ay lilitaw sa panahon ng global chaos, sa panahon na magulo na ang mundo. Pero sa panahon po natin na to, hindi pa ito nagaganap sa ngayon. Kaya ang tanong, posible bang siya ang candidate? Sa ibang Muslim, oo, pero hindi pa ito nakukonfirm. At dahil dito ang Mahdi, ang Islamic Jesus at ang Dajjal ay pag-uusapan natin sa susunod na episode ng Bantay Propesya.